May dalawang sama ng panahon na binabantayan ngayon ng Pag-asa ayon sa kanilang Tropical Cyclone Threat Potential Forecast at isang low pressure area naman ang kasalukuyang nasa silangan ng Mindanao. O ito na nga ba ang susunod na tatawaging bagyong Domeng? Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Kaya bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong nauuna sa mahalagang ulat panahon. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, May 22, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Mga kababayan, base sa pinakahuling Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng Pag-asa kahapon, may dalawang posibleng Tropical Cyclone-like Vortex or TCLB na binabantayan sa loob ng forecast period mula May 21 hanggang June 3. Ibig sabihin nito, may posibilidad ng maging aktibo muli ang panahon sa Western Pacific at maaring magkaroon ng tropical cyclone development sa mga susunod na araw. Pero bago ang lahat, tandaan natin hindi pa ito bagyo sa ngayon. Ito ay mga forecast signal pa lamang mula sa weather guidance at tropical outlook ayon sa Pag-asa. Sa week 1, sa unang linggo ng forecast mula May 21 hanggang May 27, may isang TCLB na inaasahang lilitaw sa pagitan ng eastern boundary ng TCAD at ng TCID area. Ito ay nasa malayong bahagi ng Western Pacific. Ano ang ibig sabihin nito mga kababayan? Kapag sinabing TCLB, ito ay Tropical Cyclone-like Vortex o area na may potensyal na magkaroon ng circulation sa atmosphere. Hindi ibig sabihin nito ay bagyo na agad. Ayon sa Pag-asa, mababa hanggang katamtaman lamang ang tsansa nitong maging isang bagyo sa loob ng linggong ito. Ayon naman sa week 2 forecast mula May 28 to June 3, dito mas nagiging interesante ang forecast mga kababayan. Ang TCLB1 ayon sa forecast ay inaasahang kikilos ito papasok o malapit sa silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Maaari itong lumiko habang nasa Philippine Sea at posibleng gumalaw pahilaga o northeast depende sa steering winds. At muli, mababa hanggang katamtaman pa rin ang tsansa na magkaroon o maging bagyo ito. Habang ang TCLB2 naman, isa pang TCLB ang inaasahang lilitaw naman sa western boundary ng Pag-asa o monitoring domain. Ito ay mas malayong bahagi pa ng monitoring area. Ang forecast, mababa rin ang posibilidad nitong maging isang tropical cyclone. Mga kababayan, likely ba na magkaroon ng bagyo o posible bang magkaroon ng bagyo? Ang sagot ay posible pero hindi pa natin tiyak. Kapag sinabi ng Pag-asa na likely, hindi ibig sabihin na siguradong may bagyo na. Ang ibig sabihin nito, may atmospheric condition na pabor sa development. Ngunit maaari pang factors na pwedeng magpahina o magpabago sa forecast. Kasama nito ang dry air intrusion, wind shear, pagbabago ng steering pattern at ocean atmosphere interaction. Kaya mga kababayan, huwag muna tayong magpanik sa long range forecast. Ito ay guide lamang para sa mga preparedness sa mga posibilidad na paparating o mabubuong bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, ngayong araw ng Biyernes, May 22, 2026, isang low pressure area o LPA na namataan na may layong 925 km east of southeastern Mindanao. Sa kasalukuyan, ito ay nasa labas pa rin ng kalupaan ngunit may trough o extension na nakakaapekto sa bahagi ng Mindanao. Kaya naman narito ang mga lugar na apektado ng low pressure area o LPA. Ang lugar ng Surigao del Norte at Surigao del Sur makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dulot ito ng trap ng LPA o buntot ng low pressure area. Posibleng epekto nito ay moderate to at times heavy rain, flash flood at landslide lalo na sa mga bulubunduking lugar. Kaya mga kababayan sa Surigao area, mag-ingat lalo na kung may malalakas na thunderstorm sa inyong lugar. Sa lugar naman ng Metro Manila, Luzon at Visayas, para naman sa mga kababayan nariyan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies, isolated rain shower o thunderstorm. Dulot ito ng easterlies. Ano nga ba ang easterlies? Ito ang mainit na mahalumigmig na hangin nagmumula sa Pacific Ocean. Karaniwan itong nagdadala ng mainit na panahon, humidity, thunderstorm sa hapon o kaya naman sa gabi. Ang posibleng epekto nito ay biglang pagbuhos ng ulan, lightning, localized flooding kapag severe ang thunderstorm sa mga lugar na iyan.
At sa natitirang bahagi ng Mindanao, makakaranas naman ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower o thunderstorm. Sanhi naman ng localized thunderstorm. Posible pa rin ang heavy downpour, lightning, flash flood sa severe thunderstorm sa inyong lugar. Para naman sa wind and coastal condition sa lugar ng Mindanao, ang hangin ay light to moderate winds na may direksyon mula northeast hanggang east na may alon na 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas na mayroong slight to moderate seas. Sa lugar ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, ang hangin ay manggagaling sa east direction na may light to moderate winds na may alon na 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas. At sa natitirang bahagi ng Luzon, ang hangin ay manggagaling mula southeast to northeast wind na may light to moderate winds at may alon na 0.6 hanggang 1.2 metro ang taas. Sa kabuuan, wala pang gale warning pero pinapayuhan pa rin ang maliliit na bangka na maging maingat lalo na kapag merong thunderstorm sa inyong lugar. Para naman sa init ng panahon sa Metro Manila sa nakalipas ng 24 oras, minimum temperature 25.1 degrees Celsius at ang maximum temperature naman ay umabot sa 35.8 degree Celsius. Ibig sabihin nito mga kababayan, maalinsangan pa rin ang pakiramdam sa maraming lugar kapag pinagsama ang init at humidity at posibleng mas mataas pa ang heat index. At para sa ating tide and astronomical information sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:27 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:18 ng gabi. Mga kababayan, kung titingnan natin ang mas malaking weather pattern, may tatlong bagay na nangyayari sa ngayon. Una, ang low pressure area o LPA sa silangan ng Mindanao. Ito ang immediate concern dahil ito ay may direktang trough effect o buntot ng low pressure area na kung saan maaapektuhan ang malapit na kalupaan o lugar dito sa ating bansa. Pangalawa, ang easterlies. Patuloy itong nagpapainit at nagbibigay ng moisture sa Luzon at Visayas. Kaya patuloy ang mainit na panahon, isolated thunderstorm at humid condition sa mga lugar na yan. Pangatlo, ang tropical cyclone threat outlook. Ito ang long range concern. Habang papalapit tayo sa huling bahagi ng Mayo, mas nagiging active ang Western Pacific. Ito rin ang panahon na nagsisimulang lumalakas na ang habagat at magiging favorable ang sea temperature. Tumataas ang thunderstorm activity sa tropics. Kaya naman mga kababayan, historically ang late May hanggang June ay isa sa panahon kung kailan nagsisimulang maging mas aktibo na ang tropical cyclone formation sa Western Pacific. Marami sa mga bagyo na nakaapekto dito sa ating bansa noon ay unang nabubuo sa bandang Guam area, Palau Region at Philippine Sea. Kaya hindi nakakagulat na may forecast signal na muling lumalabas ngayong panahong ito. Kaya naman mga kababayan, patuloy tayo sa ating safety reminders, bantayan ang official update mula sa Pag-asa at dito sa ating channel at huwag basta maniwala sa fake news weather post. Maganda ng flashlight, power bank at emergency kit. Sa flood-prone areas, maging alerto sa thunderstorm at mga ulan. Sa ating mga kababayang mangingisda, iwasan ang paglalayag kapag mayroong thunderstorm warning sa inyong lugar at sa matinding init, uminom ng maraming tubig at umiwas sa direct sunlight. At dumako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 121 verse 8. The Lord will watch over your coming and going both now and forever. Mga kababayan, ang panahon ay pabago-bago. Mainit, may ulan, may bagyo at may unos. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may Diyos na nagbabantay sa ating paglabas at pag-uwi. Kaya habang tayo naghahanda sa anumang lagay ng panahon, manatili tayong mapanalangin, alerto at nagtitiwala sa kanyang pag-iingat. Ito ang PNN Panahon News Network. Lagi maghanda sa anumang pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe na para sa marami pang weather updates. Muli, hanggang sa susunod na ulat panahon.